Good morning, good morning, good morning, good morning, Mindanao. Good morning, Visayas. Good morning, Luzon. Good morning sa tibuok kalibutan. Nga kanuna nagasunod nga itong programa, matag buntag, matag gabi, diri sa Tili Radyo Ronda de Ischio, RPN, o makita usab diya sa live stream sa YouTube, Facebook. I-type lang ninyo ang RPN DXQ CDO. So, inyo sab kini i-share sa inyong mga higala, mga friend, sa inyong mga parente, aron sa mahibalo sila sa kamaturan. Okay. May buntag usab sa itong mga igsoon diya sa Bohol. Alaka mo diya sa Bohol, natay fellowship diya si Pastor Chupilum. Yumo may buntag kanimo diya, Pastor. O may buntag usab diya sa Luzon, kang Pastora Bibian Leisalo. No? O may buntag sa tanan, no? O may buntag usab diha sa Camiguin Island, Bukidnon, Misamis Oriental, o sa tong syudad sa Cagayan de Oro City, no? May buntag usab diha dapit sa Anii Claveria, Pastor Jury Catarata, o ni Pastor Bernie Sinagunya diha sa Mati Claveria. Okay, let us pray. Father, salamat kayo ning kabuntagon. Nagapasalamat kami, Father, pinagi kang Kristo Jesus nga among Dios nga manluluwas. Uguban kanimo Dios nga Espiritu Santo. Salamat kaayo, Father, nga kanunay ka nagamando ka na mong atos kanaugan, super hayahay ang mong kinabuhi, super victorious ang among kinabuhi tungod kanimo, Lord Jesus. Holy Spirit, acknowledge your presence this morning. Give welcome ko ikaw, Diyos ng Espiritu Santo. Tungod kay the best ka nga teacher, comforter, guider, eveler sa among kinabuhi. Salamat, Holy Spirit, nga ikaw magagamit sa akong dila, baba, sa pagsulti sa kamaturan. Ang imong pulong maumanggid ang kamaturan. Og salamat sa anointing ay mag-i-impart sa mga lagad aron pagbungkag sa tanang mga yugo, mga problema, mga sakit, kagubot, kaguliang, kamatay, kapobrehon. I will destroy you in the name of Jesus. Dili ka makapanghilabot, especially sa mga anak sa Diyos. Wala kay katungod sa pagbuta silang mga mata. O salamat, Father, that you will open the spiritual eyes of the people that Satan blinded them. Lose them in the name of Jesus. Mabrihan ang ilang spiritual eyes. Tanang mga leaders, Father, thank you that you will open their spiritual eyes. Alam mahibawaan lang kamaturan. Ang imong pulong maamagin ang kamaturan. Nga kanunay ka nagamando ka na mga tus kalaugan. O salamat ng kabuntagon. Thank you, Father, sa billion souls watching and listening in our program. Salamat sa minsay, haom, ug tugma nga gikinahanan sa mga katawan. Salamat nga kami imong mga anak. We are the head, not a tail. O Father, salamat nga ang among mahimong presidente this coming election, mga tao nga nakaila kanimo, Lord Jesus. Mo imong ipahimutang, we pray nga ang imong plano, we are the head, not the tail. Og si Kristo ang matuboy sa among nasod sa Pilipinas, and we reign with Christ here on earth while we are waiting the coming of our King of Kings and Lord of Lords. O salamat, Father, nga kami ang mga kontrol sa buhat ni Satanas. Nahibalo kami sa among privilege, all right. O salamat sa anointing nga matagpulong magawa sa akong baba, dear spirit and life, in Jesus' name, Amen. Okay, mamila sa tagawit. Wala na kakulba, wala na kaulaw, magkaisip na Diyos. Hallelujah! Woo! Tungod ang Diyos
Amen. Isayaw. Munang masayaw dito sa kalipay tungod kay we are fighting against the eternal defeated enemy. Wow, paganinduta ha. Walay katapusan nga pildiro. Muni atong mensahe karong buntaga. Ang ubano kabalo nga sige pa sila away sayawa nga pildiro naman. Because Satan, our enemy, the devil, he blind our spiritual eyes. Gibutaan ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Wa ta kakita sa kamaturan. Munang daghang mga Kristiyano always fighting their enemy, their eternal defeated enemy. Tapos na ang lahat. Mula yung nang pulong sa Diyos, namatay, tauban kang Kristo, gilubong kitauban kang Kristo, gibanhaw, tauban kang Kristo, gipalingkod pag tauban kang Kristo, pa sa di ta kasabutan. Dapat maintindihan natin ang mabuti. No? Kung hindi natin maintindihan, kaya takot kayo sa COVID-19. Wala nang magawa ang COVID-19. Yung mga plano sa mga tao, hindi yun matupad when we pray. Kasi hindi yun mangyari. Yung mga balak nila ay kung hindi tayo mabaksin ay hindi tayo makalabas. Ang Diablo lang ang hindi makalabas. Yung mga anak ng Diablo ay siyang hindi lumabas dahil marami silang sakit. Dahil naniwala sila sa salita ng salita ng tao, hindi sila naniwala sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga their life has no meaning. Maraming problema ang mga tao na sumampalataya sa salita ng tao, hindi sa salita ng Panginoong Diyos. Tingnan natin dito. Ang atong mensahe, the eternally defeated enemy. God says, Jesus as our perfect Redeemer and as perfect redeemed ones, no? Ang walay katapusang pildiro nga kaaway, no? Nakita sa Dios si Jesus nga atong hingpit nga manunubos og hingpit nga katubsanan, no? He sees us entering into the fruits of the victory of Jesus, absolutely conqueror over all the forces of darkness, no? Yan ang nakita di kanado nga kita nagasulod ngadto sa mga bunga sa kadaugan ni Kristo, hingpit nga kadaugan sa tanan nga kusog o gahom diha sa langit. Ambot nga nung hindi ni naintindihan sa mga leaders. Ikaw leaders, matay kang sakit, you are defeated. Why? Because 2,000 flash ang lumipas. By stripe, we are already healed. Kasi hindi kayo naniwala. Doon kayo naniwala sa physician, yung tao. Hindi kayo naniwala sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya maraming mga leaders nagkasakit-sakit, maraming mga maintenance. So, yun din ang mga sumusunod sa Kanya. Kasi ang sabi ng Panginoon, it is enough for the disciple will be like his master, his pastor, his leaders. Yun. Totoo ang salita ng Panginoon. Sa ang katanungan sa mga leaders, tiguang na mag-ugoy. Ikaw, abi ni mo igsoon, tapos na ang lahat. Kaya sinasabi ni Jesus doon sa krus, sa hindi pa siya namatay, sabi niya, it is finished. Anong ibig sabihin? Unsa may buti pa sa buta to? Agoy, nako. Ang wa kasabot mo itong mga taong mga masakiton, mga leaders nga masakiton, because hindi nila naintindihan anong ibig sabihin.
Mao na karon kita nga nakita sa Dios dili ka nato nga kita nagasulod nga to sa mga bunga sa kadaugan ni Kristo, hingpit nga pagdaog ngadto sa tanang gahom sa kangitngit. Mula gingon sa Hebrews chapter 2 verse 14, in as much then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. Tanawa, iyan ang gilaglag siya nga may gahom sa kamatayon, nga mao ang yawa. So, pagkayahaya nato do, inday, maganda ang buhay natin. Lalong maginhawa ang ating buhay kung naintindihan natin ang katotohanan. Kaya sabi ni Jesus, if you know the truth, gusto ng Panginoong Jesus nga malaman natin ang katotohanan. Ang katotohanan, our enemy the devil, eternally defeated for. Ano? Anong daghang nangamatay? Wa kabalo. Daghan masakiton. Wa kabalo. Because he did not discern the Lord's body. That is the curse. The curses. Yung maraming nangamatay, maraming mga weak, and some of them patay. Kasi hindi alam. Kung alam po nyo, lalong maganaw ang buhay mo. While waiting, iban paso kayo, antos na kayo, mag-antos ka sa mga problema. Kayo hindi ka naniwala. Ano sinabi ni Jesus? Come to me. Doon man ka lumapit sa doktor. Okay ra kung doktor ka, kung kanang paibot kang ngipon, okay. Pero kung diabetes, arthritis, COVID-19, nawa na. Bigyan ka ng jablo ng maraming maintenance para madali na kayong matiklo. Alam mo ba? Sabi ng pinakabantugan nga doktor sa USA, ingon siya, if the doctor is honest, he tell us the truth. Imagine, almost 20 plus siya na himong presidente sa mga doktor tungo sa iyang kabrahay. Matod pa niya, why medicine cannot cure you? Kaya iyang patyon ang mga virus niya, kaya naman ay side effect sa mga medisina. Di apil po ang imong mga silog kamatay. Para sana karong gibuhat vaccine na magibutang nila diha nga mga sakit na virus nga gitawag nila COVID-19 para mag-away kunuhay sila. Muna nga mag-away sulod sa mong lawas, apil po kag problema. Mabitaw sab ang uban wala gi ibalita unsa nangyari, doon ay mga pulis nga gi-baksinan. Na insa naman na COVID naman ang itong pito ka pulis, naku, pero gibalita silent sir ang mga announcer. Bakit? Kasi karamihan sa mga announcer pera, no? Napoy mga announcer nga dili like a pera. Hindi sila gusto pera. Ang katotohanan ang gusto nilang malaman sa mga tao. No? Wala. Doon tayo makinig sa salita ng Panginoon. You know, the word of man is like a grass. Sama sa sagbot ang pulong sa tao. Bakit kayo naniwala sa tao? Yan ang nangyari sa iyong buhay. Naging sumpa ang buhay mo. Kasi doon kayo nakinig sa salita ng tao. Sabi ng Jeremiah, chapter 17, verse 5, cursed is the man who trusted in man.
Sumpa ang tao pag tayo ay naniwala sa tao. Doon tayo maniwala sa salita ng Panginoong Diyos para lalong maginhawa ang imong buhay, lalong victorious ang imong buhay, dahil ang Panginoon ay hindi marunong magsinungaling. Heaven and earth will pass away, but the word of God never pass away. Yun nga ang katotohanan. Tapos na, matod pa, busa sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug sa dugo. Kita nakaambit sa unod ug dugo sa sala ni Adan ug ni Eva. Mao si Jesus niambit sa atong sala. Siya gayon usab niambit ni aron pinaagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Miambit si Jesus sa atong sala. Si Kristo walay sala, gihimong sad-an aron kita mahimong righteous in the sight of God, pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Pagkaayahay sa atong kinabuhi, nganong hindi man ito naintindihan, kasi ang pag-aral ng Bible gitawag nila og theology, the mother of all philosophy. Magaling silang magsalita, magaling silang mag-reason. Pag hindi sila gumagaling sa kanilang sakit, mayroon silang maraming mga reason. Katulad noon sa akin, may sakit ako nga hindi gumagaling. So, ingon ko nga tama ang sinabi ni pastor, ngay sakit nga dili maayo. So, gusto sa yawa, hindi tayo maniwala. Pero sa diha naintindihan ko ng mabuti. May isang tao nga nagtuturo. Bakit hindi ka gumagaling? Kaya hindi mo alam. Ang nalaman mo ay your 5 senses. You are educating your mind. You need to renew your mind through the Word of God. If our mind will not renewed, you are like a sons and daughters of the devil. You have many maintenance. Why you have many maintenance? Because you listen the voice of his Satan. Satan used human being in order that you will be deceived. What Jesus said, take heed what you hear. Do you hear the word of God or do you hear the word of human being? That's why naging sumpa kayo. Kasi hindi kayo naniwala. Wake up! Arise! Shine! For the glory of the Lord is upon you! Naamag ka ang Diyos nagpuyo ni mo, nganong masikiton man ka. Sabi ni mga taong masakiton, sige pahilot. Okay, masakiton kong ka. Nalag magpahilot ng kagkosa. Katupong ng hilot ay namatay. Kau man tayo mahilot niya. No. Naku. Mahiya ba tayo? You're a leader. You're the light. Hindi kayo maging ilaw kung may sakit kayo. Dapat kunin mo yung sakit nandyan. Ilagay yun sa jablo. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, kunin mo yung lag sa mata mo. Yung lag. Yan ang anong lag si Pastor Truso. Magaling kayo kumukuha ng mga puling sa mata sa imong igsuon. Maot! Kuha asa lang truso sa imong mata. Magaling tayo magsalita nga ang Diyos provider. Unya sige panghulam. Ang Diyos provider. Unya sige padungog igsuon ang atong rental sa building. Wa ta kabayad. O tanawa, wa gyud kabayad. Taon ang mga membro nga way pagtuo liwat sa pastor, liwat sa pare, naningkamot into ang pangita. No? Sa Diyos na lumapit. Doon mo sabihin. Huwag mong sabihin sa iyong mga kaibigan, your friend, your brother and sister. Just tell God your problem. What Jesus said, come to me. Doon tayo lumapit kay Jesus. Huwag kang lumapit sa tao. Ay, naku, walang hiya. No? Mauna, Jesus, matod pa. Busa, sanglit. Ang mga anak nakaambit man sa unod o dugo. Siya gayon usab. Niambit niini
aron pinaagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon, nga sa ato pa ang yawa. Ogoy pagkaninduta sa tong kinabuhi. Ha? Yan ang gilaglag si Satanas. Wala na siyang kapangyarihan laban natin kasi hindi lang natin alam. Doon man tayo lumapit sa tao. Inay, doon tayo lumapit sa Panginoon. Kaya namyatay. O, anong nangyari ngayong panahon? Ngayon? Today? Maraming nangamatay dahil doon sila lumapit sa doktor. Hindi sila lumapit sa Panginoong Hesus. Paano man pastor mo lumapit sa Panginoong Hesus nga hindi man natin makita? Uy, lumapit kasi yung leader, your pastors. Ayaw sa akin, kay nago kay pastor, wa kay buot. Magsilos ang inyong pastor kung muduol ka kanako. Sabihin mo, pastor, pray for me. Nako. Nya kay ang pastor masakiton man, ang pare masakiton, na puros na mo masakiton. Kasi, that is the principle of the Word of God. It is enough that the disciple will be like his teacher, his pastor, his pare, priest. No, na. Dapat magdasal kayo ng mabuti. Sabihin mo, Lord, bring me to your leader nga nagkinabuhi sa imong pulong. Doer of your word. Not only a talker. Maraming magaling magwali to preach. Pero ang buhay niya muriplik. So nakita sa Diyos si Jesus, no? Muna nga kita usab musulod ngadto sa mga muambit sa mga bunga nga gibuhat ni Jesus dito sa krus. Jesus said, it is finished. Wala na. Wala na tayong sakit. Wala na tayong kasalanan. Binayaran na ang lahat. Yun nga ang good news nga dapat nating malaman. Kasi hindi naman kayo nangaral ng salita ng Panginoon. You have no time to listen the Word of God. That's why many people died in sickness, in COVID-19, because they will approach to the people not to come to Jesus. No. Lahat ng lumapit ni Jesus, lahat sila ay gumagaling. Yun nga ang katotohanan. Dapat ang katotohanan siyang magbigay ninyong kalayaan. Anong kalayaan? Kalayaan. Sa sakit, kapobrihon, kaguol, kabalaka. Oh. Abili mo kung may eskwela ka, wala. Enjoy. Muna gayon ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Philippians 4:4. Gusto sa Diyos nga magkalibay ta? Wala mag-ingon ang Diyos pagkagool ka mo. Hindi siya nagsabi nga mag-worry kayo. Nagsabi siya, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Kasi tapos na. Wala nang magawa ang sablo laban sa atin. Binigyan tayo ng kumpletong armadura, armor. Nga, matakot ka, wala kang hiya. No? Ay, naku. Maginhawa ang ating buhay. Kasi sabi ni Jesus, peace I give unto you, my peace I leave with you. Ibigay pa, ibilin pa, iniwan pa sa iyo. Agay naku. Lalong maghinawa ang ating buhay. That's why nobody can boast in the sight of God. Si Kristo ang atong ipanghambog. Siya ang dahilan bakit lalong maginhawa ang imong buhay. Si Jesus ang ating ipagyabang. Siya ang atong ipanghambog nga nung nahimot ang millionaire, nahimot ang billionaire dahil kay Jesus. Siya ang dahilan kung bakit wala ka ng sakit, kung bakit wala ka ng problema dahil kay Jesus. Kasi tinalo niya ang diablo. Si Jesus ay nagwagi. Tayo din nagwagi katulad ni Jesus. The Bible says, we are seated with Him in heavenly places. Ephesians chapter 2 verse 6.
Oy. Ang kapildihan ni Adan, apil po tas siyang kapildihan. Si Adan himong ulipon ni Satanas kasi nakinig siya sa salita ng Diablo. Yun nga mangyari sa atin kung makinig tayo sa salita ng tao, maging sumpa tayo sa Panginoon kasi hindi tayo nakinig sa salita ng Panginoong Hesus. Sabi ni Jesus, take heed what you hear. Hallelujah. Domingo, Sabado, Mandero, no? So mag-ampo mo, Lord. Magdasal kayo, Lord. Saan ko? Dalhin mo ako, Lord, sa nagtuturo ng katotohanan. Na doer of your word. Para muliwat ka. Magkatulad ka sa iyong leader. Ha? Ang mga tao, busy. Busy ka. Doon na lang kay panahon sa konti po ang imong nalaman. Marami kayong problema. Kung nalaman mo ang katotohanan, walang problema. No problem. So may problema. Ha? Tapos ng lahat. Magawa natin ang lahat. Kay Jesus, we can do all things to Christ who give us strength. Siya ang nagbigay natin ng lakas. Kaya magawa natin ang lahat. That's why Paul said, I am crucified with Christ, nevertheless I live it, but Christ liveth in me. I live by faith in the Son of God who died for me. So dili na ko nabuhay. Sino ang nabubuhay sa katawan mo? Si Jesus. You only believe what Jesus said. If Jesus said, resist the devil, patay kang yawa ka. Tiklo ang Diablo. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong magtuwa nga ang mga demonyo, the devil, will submit to you. But rejoice that your name is written in heaven. Hayahay. Oh, masigana, magandang buhay natin. Lalong masagana ang ating buhay kasi alam natin ang katotohanan. Nako. Dapat malaman natin, no, ang katotohanan ang siyang magbigay natin ng kalayaan. Totoo yun, kapatid. Dapat maniwala sa salita ng Panginoon. Kasi hindi naman ka naniwala. Di walang nagawa ang Panginoon. Right? Wa siyang magawa dahil hindi ka naniwala sa kanyang salita. Dapat maniwala tayo. Hindi marunong magsinungaling ang Panginoon. Ang lahat ng sinasabi ni Jesus galing sa kanyang papa, sa kanyang ama. Lahat ng sinasabi niya. Hindi siya nagsasabi sa kanyang sarili. Lahat ng sinasabi niya ay galing sa kanyang ama. Katulad natin. Sabihin natin sa mga tao, ang mga salita na ibigay ko sa iyo ay galing sa Panginoong Diyos. Dito sa salita, dito sa Bible. Mga hayahay. Hayahay. Why problema? Why sakit? Much money, nga nang daghang tagkwarta. Wa matay sakit. Ang atong paliton, sudan. Sanina. Di po mauhulot. Di maubos yung pira natin. Kasi, yun nga ang Panginoong nagsasabi siya. Anong sinabi niya dyan sa 1 Corinthians chapter 1, verse 5? You are enriched in everything. Nadato na mo sa tanang butang, sa tanang pagpamulong, sa tanang kahibalo. Niwata ni Jesus. Siyang punuan, ikaw ang sanga. Siya ang puno, tayo ang sanga. Lahat na dumadaloy sa ating katawan, yung blood ay perfect, naka-partik. We are partaker of His divine nature, according to Peter. Yun nga ang katotohanan. So, pagkayahayan natin yung super hayahay. Nga na, dapat makinig tayo ng mabuti para malaman natin yung buti-buti. Malaman natin mabuti. Kaya nga sabi ni Jesus, if you know the truth, knowing the truth, who is the truth? Si Jesus. Siya ang katotohanan. Anong sinasabi niya? Yun ang real. Wala ang realidad. No?
Muna yung sus ay mo kabalaka. Do not worry. Anong kainin mo? Anong sa imong sanina? Yung anong damit ang gusto mo? Wag. Gusto sa Dios nga dili ka mabalaka. Galing kay ang nakadaot sa mga tao, mabalaka. Kay naghuna-huna man sa mga butang ning kalibutan, muna ang hinungdan, mga matay sila. Tungod kay ang ilang hunahuna, mga butang ning kalibutan. Ingon si Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 6, siya nga naghuna-huna sa mga butang ning kalibutan, o unod nun, ang saputanan, kamatayon. Apan siya nga naghuna-huna sa espirituhanong mga butang, kalinaw o kinabuhi ang iyang mabatunan. Muna ka. Naghuna-huna man ta sa iyang pulong. So, ay problema. Nagingon niyang pulong ayaw kabalaka, adigyon mabalaka. Nagingon niyang pulong, if God is for us, who is against us? Nothing. Kung ang dislapig ni mo dahil, mahadlok na ka. Mauna, dapat malaman natin katotohanan. No? Humana. Muna, magkalipay ka mo. So, yung dali, sabi ni Saya, busa sanglit ang mga anak. No, matod pa sa Hebrews 2:14. Busa sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo, siya gayud usab miambit nini aron pinagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Iyan ang ginlaglag si Satanas dito sa krus. Akala ni Satanas, akala ng Diablo nga nagwagi na siya dahil patay na si Jesus. Hindi niya alam nga ang purpose or the objective of Christ died on the cross in order to redeem us from the power of darkness. That's why His own blood, iyang gidala ang iyang dugo in order to redeem us. No? Gidala niya ang iyang dugo in Holy of Holies in order to obtain the eternal redemption. Ang dugo ni Jesus mo'y nakahinlo sa atong mga sala. The blood of Jesus. That's why, beloved John the Baptist, sabi niya, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Tanawa. Tinanggal niya. Kinuha niya ang ating mga kasalanan. Kaya sabi ni Jesus, it is finished. Yun nga ang katotohanan. Yung kalaban natin, wala nang mangyari, wala na siya magawa sa atin. We are the master of Satan. Satan is your slave. That's why you can see Satan, COVID-19. Bakit natakot ka sa COVID-19? Walang hiya kayo. Sa pastor, ato dito sa daghang COVID, agoy, kumusugot ang presidente. He allow me to pray for the people nga dunay COVID. Bisan di na ako magmas-mas. Ay, ako mas-mas, kasamok-samok lang ng mas. Mahadlok ang COVID sa akin, sa atin, dahil nakatira ang Diyos nga may kapangyarihan. Magawa natin, binigyan tayo ng kapangyarihan. Nakatira ang Panginoong Diyos sa ating katawan. Bakit kayo natakot? Bakit kayo nakasakit? Dahil hindi, maybe God will not dwell in your heart. Ay, ang ating mga reason, nandito pa ito sa laman, Pastor Kasulam. Uy, sabi ng Panginoong Diyos, wala na kayo sa laman. Ba't nga nandyan ka sa laman? You are against the Word of God. Romans chapter 8 verse 9, wala na kayo sa laman. See? Gusto mong basahin natin para maintindihan mo ng buti-buti? Ay, mabuti. Para malaman mo ang katotohanan. Just read the Bible. The Bible is our final decision. We cannot add this word. Di na itong madugangan, di po na itong makulangan. Huwag mong bahwas ang dagdag. No? Dito sinabi dito sa Romans chapter 8, 9. Apan kamu wala
diha sa unod hinunua anaa kamo sa espiritu kun tinuod man nga ang espiritu sa Dios nagpuyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Tanawa sa Tagalog para maintindihan natin yung mabuti. Datapot kayo'y wala sa laman kundi nasa espiritu. Kung gayo'y tumitira sa iyo ang espiritu ng Dios, datapot kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. See? Hindi sa Kanya. Wala na kayo sa laman. Ba't kayo na sa laman? Kaya nga ang tao na sa laman mamyatay sa COVID-19. You are spirit created in the image of God. Muna sa Bible school na ako rin nakakuha. I am the Spirit. I am the Spirit. Created in the image of God. See? We are spirit, created in the image of God. God is a spirit being. We are also spirit. Satan is a spirit also. Right? Eskwela mo. Para lalong maginawa. Sa English translation, para maintindihan sa mga American citizen. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If the Spirit of God dwells in you. But if anyone has not the Spirit of Christ, he is none of His. Dili siya ni Kristo. Haya-haya sa itong kinabuhi. Uy, pinakaayahay ang itong kinabuhi. Kasi nakatira ang Panginoon, the King of Kings, the Creator of the universe, nakatira sa puso mo. Bakit kayo ay naging COVID? Bakit kayo ay nagkaroon ng sakit? Bakit? Kasi hindi nyo alam. Naghihimo na akong illustration, isang byuda o sa kababaeng balo, widow, nga mayaman, widow nga millionaire, namatay sa kagutom, namyatay. Kasi hindi niya alam nga ang mga si tawag ato kanyang papel ba nga ay hindi ko nakalimutan. No? Yung anak niya sa abroad nagpadala ng pera ba? Pero hindi pera, yung papel ba? No? Hindi niya alam. Dapat dalhin mo yung post office para i-change na nga maging pera. No? Patay siya sa kagutom. Hindi mo niya alam. No? Hindi niya alam. No? Noong araw, hindi ibigay natin pera. Ngayon, madali naman, punta kayo sa Pag-asa. Sana Pag-asa naman ka ng sa tawag na ka, wako kalimot. No? Dali na kayong kwarta ipadala. No? Ato lang ka dito. Pero karon sa una, lahi man ipadala, papel man to nga baga. No? Una, ako gani, wag ko kabalo ato. Magipadalaan ko, ako nagani kay pastor sa mga gihawiran nimong papel nga baga. Akong gipay-pay-pay. Kwarto na, pastor. Pasukuin na dito sa post office. No? Muna. Hindi na kabalo. Wala. Pero ngayon, high-tech na tayo. Madali lang ang pera ipadala. Sa atin din sa Panginoon, madali lang humingi tayo sa Panginoon. Kahit ano man. No? Munang hayahay ta. Kaya magkapangayo man ta. No? Jesus said, ask anything in my name and I will do it. Yun nga. Mabatay so nga no, ang mga tao masakiton kaya naman sa salaman. Pero wala ka salaman. Yun ang Bible, you are not in the flesh if the Spirit of God dwell in you. Ha? Di ba hayahay? Grabe kayahay na ito igsoon. Muna. Nagwagi si Jesus. Talo lang Diablo. No? Si Adan. Nailad man sa yawa.
nakinig sa salita ng Diablo, si Eve, lahat sila ay nagkasala. Apil kita. Lahat. Muna yung sabi ni Paul, lahat ay nagkasala. Itang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. All sin and come short of the glory of God. Kaya ipinadala ang kanyang anak. Ito si Jesus na pinadala dito sa libutan para magkaroon ta ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa John 3:16, He gave His only begotten Son, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So nagkaroon tayong buhay na walang hanggan. No? When we believe kay Jesus, na wala ng iba na ibigay dito sa libutan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, magkaroon tayo ng masaganang buhay na walang sakit. Kasi pinayaran na ni Jesus ang lahat ating kasalanan. Lahat, everything is fully paid. That's why Paul says, where is the sting of death? Saan naman ang ikot sa kamatayon? Nasaan? Matod pa sa kanta, nasaan kaya ako? Jesus, kung wala ka, tinood. Wala kita kabalos kamatayon kung wala pa si Kristo. Aban kami ano si Kristo, binayaran niya lahat nating kasalanan, wala na igahom si Mr. Kamatayon nung mapatay ka na no! Nanong namatay ka? Kaya ka mo sukol. Kasi hindi mo alam. Kung alam pa, patay ang nyawa. Yung mga Kristohanon, mga born again, mga walay buot, maadto dito sa bukid, tabi apo, ay, atake ng apo-apo niya. Huwag ka kabalo nga naigamhanan nga nagpuyo ni mo, greater is He that is in you than he that is in the Lord. Dapat ang mga tagtabi apo, mga pulling engine, may mahadlok ni mo kasi nandyan nakatira si Jesus sa puso mo. Tingnan mo yung tao nga may kapangyarihan, yung pumasok ang 1,000 ng mga Diablo pumasok sa tao. Mayroon siyang extraordinary nga power kahit na kinalian siya ng mga anong ibig sabihin yung bakal, madali lang kanyang dali lang kanyang bugtuon kasi nakatira kanya ang legion. How much sa atin nakatira the creator of the universe? You can do it. Hello, mas the best kay takarong panahon na. Because we are under the grace, under the blood of Jesus. That the blood of Jesus cleanse us all our sin. Pag tinanggap ni mo si Jesus bilang isang Panginoong Diyos at papasukin mo siya sa puso mo para tumakbo ang mga sakit sa katawan mo. Hello? Muna ako sa una, Lord, bakit Lord nga, masakit yun man ko Lord nga, ang puno may sakit. Marami kong tanong noong bago pa ako nagpastor, bata pa ko, 20 plus pang edad ko ngayon, nalaman ko na, I am fighting against the eternal defeated enemy. Wala na. Dili kay Lord, ayuha ko, huy! That is wrong. Jesus said, heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers. God giving you authority. Use your power, your authority that God given you. You can resist the devil. The devil will flee from you. Why? Sinabi ni Jesus. Manang hayahay ka itong kinabuhi. Daghan tag kwarta, way sakit pag yun. Way sakit, way problema. Ano may problema ni mo niya?
gahapon, dito ko sa hapit nami sa Malay-Balay, dili agi sa Talakag. Salamat sa Ginoo nga kusog kayo nga abot yang RPN dito, sir. No? Sunod adto na pagkukuan. Valencia. Ari na pagkuagi sa suri-suri lang ko kay ngano. Gibless na ko sa Ginoo sa una, gabakler ako. Nyawa pag kaon. Sahay mangita og biyaba sa una, ipakaon sa kong misis. Tinuod na. Antod nakakaton ko nga sultian akong bibiron. Mo na isuon. Ang akong anak si Daran naka-realize siya gyud matud pa niya sa pagi sa kabalo kami. Hindi na siya gusto mangbinyog pastor kay nakita niya ang pastor pobre, way kaon. Kaya wala na mong ginang magsugod ta. Di man yung automatic na itang mahimong millionaire. No? Yun na mga Israelites bitaw. Tuwa sila sa wilderness, galing kayo, nangamatay sila sa wilderness, wala ka sinati og abundant life. Tungod ka hindi sila naniwala sa salita ng Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoong Diyos, go and possess the land of promise. Sa akin! Yun si Pablo, nangalahad mo sa talambutan. You are enriched in everything. Ay, naku. Ba't hindi kayo naniwala? Kasi, you are walking in the flesh. You did not walk what the Word says. Walking in the Spirit, you are walking what the Word of God says. Because the Word of God, they are Spirit and they are life. Amen? Mauna, mulang hayahay itong kinabuhi. Super hayahay. Because God is in us, with us, for us. Sa Old Testament, ang Panginoon, uban lang nila, with them. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, I will fight for you, says the Lord. Ang Panginoon ang makiglaban sa kanilang kalaban. Pero ngayon, kita ang binigyan ng kapangyarihan to destroy the works of the devil. Hello! Wake up! Mga anak sa Diyos, wake up! Dili kayo, nagdaogon ka sa yawa. Mudawat na may lentag mingulang yawa na kay diabetes, ayaw nagkaon, ayaw na pagkaon og palabig tamis. Agoy. Kaya ang mga anak ng Panginoon na-deceive sa yawa. Nailan. Patay. Daghan ko mga amigo, mga pastor nga matay sa diabetes, nga matay sa sakit, nga simple kayong sakit, giirad sa yawa. Ba't kayo naniwala sa tao? Kabalo ko sa teknik sa yawa. I know! Kabalo ko, I know how to destroy the works of the devil. Noon, palagi tayo niyang manluluko yung diablo. Kasi hindi tayo nagmuni-muni ng salita ng Panginoon. We have no time to meditate upon the Word of God. When you meditate the Word of God, until the Word of God will prevail in your heart. Nanong daghan kayo naapektuhan sa crisis karong panahon na because the Word of God will not prevail in your heart. You did not act what Jesus said, what the Bible says. The Bible is the revelation from God that He revealed all the secret when you read the Bible. Pero hindi kayo nangharal ng salita ng Panginoon, hindi po alam. Kaya yung prayer natin, Lord, help us, Lord. Help. Wala kag batang way buot. Kung alam po kung alam mo ang lahat, alam mo ang katotohanan, ay Satan! You know, and I know, alam ko at alam mo, you are my slave. I am the master of Satan, whether you like or not. Binigyan ako ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. When the Holy Spirit come to you, you will receive power. Hallelujah. Pagkanintuta sa itong kinabuhi ison, that's why nobody can boast. Si Kristo ang atong ipanghambog. Siya ang pinakalabas.
The best healer, the best shepherd. Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd. He will he will die for their sheep. Magpakamatay siya alang sa mga karnero. Binayaran niya lahat ating kasalanan. Kaya nga dapat sambahin natin siya, papasalamatan natin siya. Yung mga tao, yung mga tao nga giilad sa yawa. Daghang kay istorya nga, ang ngalan ko ni siya si Yeshua. Ay, nako, giilad ka sa yawa do. Muna yung kinabuhi kalapait, bisag unsa na iyong pagtulunan nag-usap-usap do, wa mo kasabot. No, wa kasabot. Dugay na nangalagad sa Ginoo, wa gyud kasabot. Masakiton ka, gabantay ka sa kaon, bantay ka, dito ka, matod pa nila, dito may mukaon sa mga, unsay tawag na nila, oy, kanang mga herbal. Nabali sa Bible, nagamit mag-herbal si Jesus. Oh, pastor, katungkuan, pastor, lana. Ay, naku, lana. Ang pagkutala, ang lana ba na kayo? The prayer of faith, muy na kaayo. Dili ang lana. Haplas din ka mo. Tukuan mo, di natabot. Pero dili ang lana mo'y makaayo na to. Ang lana nagsimbolik na sa Holy Spirit. No? The oil is the symbolic of the Holy Spirit. Pero ako mong gamit ng lana. Manam ko gayo. Muna ison. Nakig-away ta sa walay katapusang pildero si Satanas. Gihubuan na sa siyang gahong matod padri sa Colossus 2:15, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Sa binisaya pa, ang mga punuan o ang kagamhanan yang gihubuan sa mga hinigiban o iyang gipasundayag sa kadaghanan diha sa iyang pagdaog batok kanila pinaagi sa krus. Dito sa krus gibuntog si Satanas. Ang dugo ni Jesus mo'y nakahinlo sa tanan natong mga sala. The precious blood of Jesus, we are paid. Gibayaran niya ang atong mga sala. Wa na'y gahom ang bayad sa sala mong kamatayon. Gay gibayaran naman na niya ang atong mga sala. Nga nang mamatay magagsayaw! Mo nang wa ta kasabot. Mamatay ka 100 plus. Pero wa ka kaabot sa 100. Gisilutan ka, ang Bible nag-ingon. Ang Bible may nag-ingon. Atong basahon gani pagsabot ang Bible. Hallelujah. Ako, pila edad pa na ako? Sa local, 59. Sa original, 60 plus. No? So, pila pa katuig na magwali ko sa tibok kalibutan. Dagan pag 61 years. Okay. Maabot magyud ko sa laing mga nasod. Tibuok yun nasod maadtuan ako. Aron tudluan ko sila ang mga anak sa Dios nga we are more than conqueror. We are fighting against the eternal defeated enemy. Tinuod ang yawa, panaon ka niya. Pero gitagaan magkagkumplitong armadura. Shield of faith. Shield. Dili kaigo ang yawa. Ang yawa mo imong dukdukon, kulatahon. No? Mula. So, clear kaya ang Bible. Usain yun diha? Ang mga punuan o gagamhanan, iyang gihubuan sa mga hinigiban o iyang gipasundayag sa kadaghanan diha sa iyang pagdaog batok kanila pinaagi sa krus. Wow. Abi ni Satanas, patay na si Jesus. Ako lang hari ng kalibutan. Hindi niya alam. Bugo si Satanas. Akala niya, katulad noon, sa dihang natao si Moses, yang ipapatay ang mga bata,
Kaya hibalo si Satanas nga doon ay gamitong leader. Aron pag leader sa mga Israelites, to possess the land of promise. Pinatay ang tanang mga bata during the time si Moses na tao. Sa diha usad nga na tao si Kristo, gipapatay sa yawa ang tanang mga bata. Akala na mapatay si Kristo. Hello! Ako po igsuon. Gusto sa yawa nga patyon ko gamay, bata pa ko. Nag-edad pa ko 5 years old. Dito ko lagsugod kining nagdamgo ko igsuon. Kaya mahadlok man ko kining mungaan nga manok nga daghang piso, gilabukan man ko na wa na ko kalihok. Giurom na ko. Nya sa diha nagsugod ako og urom igsuon. Kahalos yung kada adlaw ko uromon. Bisan higda lang ko uromon hantod na ulitaw ko. Hantod na master na ko ang urom unsaon pag overcome aning urom. No? Nakabalo ko sa sikreto. Wala pa ko sa Ginoo. Wala pa ko kabalo sa kamadauran. Gusto sa yawa nga patsyon ko niya. Nakibalo ang yawa nga ako'y gamiton sa Diyos to open the spiritual eyes of the people that we are more than conqueror. So, na master magayon akong urom. Naulitaw na gug ko. Bisa lang ka. Na-master na akong urom sa sikreto. Kaya imong kumagko muliyok. Relax lang ka. Abi ni mo yung urom nga nung mamatay ang ta sa urom kay maningkamot kag pangusog, lihok hantod mahutdan kag kusog, patay ka. Kaagi ko. Na master man gid nako. Kabalo na ko sa sekreto mauromon ko. Pero sa dihang na born again ko, gilawat ako si Kristo nga kung ginawag maluwas, no more urom. Wala lay urom. Gusto sa yawa nga patyon ko niya. Kaya God will use me to teach the whole world that we are more than conqueror. We are fighting against the eternal defeated enemy. We are reigning with Christ according to Revelation. Pagkaninduta sa itong kinabuhi, gitagaan taghong! Aron dili tanaw-lagon sa yawa! No? Bakit nga mga anak sa Ginoo, talawan, masakiton, problematic? Hindi alam ang katotohanan. Yung si Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 11, put on the whole armor of God that you can able to stand against the words of the devil. Binigyan tayo ng kapangyarihan, binigyan tayo ng kumpleto ng sandata. Bakit matakot ka? Wala kang hiya. Hello? Pag mata na mo, oy, wala nga itong Pilipinas, kaya mga pastor, siya lang inampuan ng Lord. Wala yung mga katalagman mo abot. Nilagayin yung simbahan. Wala mo subo. Pero sa diyan nag-ampo ko, mo abot ang mga katalagman. Daghan kayo, nagdaghan sa una, sige kugwali din sa Cagayan. Bisal asa ko wali, abot kong malay-balay, abot kong Valencia, abot ko sa layong dapit, pagwali sa may balita. Tanaw na ako sige wali, wak manggod. Ay, nag-ampo ko doon nga dunay mga panghitabo nga bagyo doon! Di bagyo, di tatanaw, daghan nga namatay. Di, daghan na po doon sa Ginoo. Karon sa COVID-19! Grabe na. Baha ang mga kalag! Kaya di naman sila mo ato sa hospital kay basig mag-COVID sila dito. Mawirnon man nila! So, ang simbahan mapuno sa mga masakiton. Kaya mga tao mo ato sa simbahan magpaambo. Dapat ang simbahan mo na hospital. Uy, bayad! Uy, bayad ang ampo! Uy, mga buot. Pabayad mo ampo. Tuguti ang Ginoo mo bayad ni mo because God says, your labor in the Lord is not in vain. Naunsa naman mo, uy, magpadugtong mo sa inyong mga membro. Igsuon, suportahan na to, tabang mo abang. Okay na kung hamtong na. Bago pa ng simba, tagaan nagsobri, huwag buot. Ako supag yung ko lang hatag-hatag sobre so against ko na kay ako gusto una tagang kog sobre so man ni ali na kong balik to kay tagaan na po kog sobre man tag kwarta ang gisulod sa sobre kay mo balik ko. Hello, wake up na mo oy. Pag mata na mo. No? We are fighting the eternal defeated enemy. Ginubuan na si Satanas. Wala na brave.
Wala na! Kuy, nga nung nahadlok man ka, abi mo ang yawa, gihadlok ka sa yawa, iya kang pakiton. No, pakiton ka sa Armalite, pakiton ka. Ayog tanawa ang pulong sa Diyos. The Bible says, looking to Jesus, the author and the finisher of your faith. Siya mo himpit, siya mong pagtuo, siya mo tutok ka sa ang pulong. Apan kung mo tutok ka sa problema, sa imong problema, himpiton sa yawa, aron matiklo ka. Hello? What the Bible says, what Jesus said? Look, Jesus said, answer sinabi, the just shall live by faith, not by sight. Yun ang Roma chapter 1. You cannot please God without faith. Di ka makapahimot sa Diyos kung wala ay pagtuo. Kinamutuog yun ta. Hiyahay ka itong kinabuhi. Super hayahay. Super victorious. Why? Because God is in us, for us. Who is against us? Wala. Ingon si Pablo, walay makapahimulag ka na to gikan sa gugma sa Diyos. Saan gugma? Sa itong gugma, palpak. Apan kay ang gugma sa Dios iya magibubo sulod sa itong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo muna nga wa gyud makahimulag kay ang gugma sa Dios iya namang gibubo. Amen. Amen. Pagkayahaya nato why problema? Tinuod man igsoon sa bag-o pagka pakiton mo kasayawa. Ako na sa una. Tinuod sa una mamaligya ko nagkonduktor pag ko sa jeep. Gani tag-iya sa jeep, yung anak, nakaani din sa RPN. Kailan mga sir, no? Si kuani katong usa ka mga kuan to silang katong mga engineer katong duha kali. Ani sila diri? So nga nasyak na siya kay sa una konduktor ko silang jeep sa billion liner. Kaya ang billion liner og taguluan nag-join na kani adto. Diya sa kugod ang terminal. Usa ko ka konduktor sa una. Okay, wa man go under sa denomination aron suportahan. Once nga under ka sa denomination, lagi support. No nga makakaon lang kag igo-igo. Mo nang maningkamot gagawari aron mo daghan ang makalag. Right? Kay gusto ko nga kay di man isa nakakaon sa akong nakaon gud bisa nang ka nga anak sa ginuway sakit. Ang pagtulunan sa ato sa kalibutan nga giilad sa yawa magsakit gyud ta kay naa pa ta sa unod. Mo na itulo sa mga tawo nga naglakat sa kaunod ug kaaway ra ba sa Dios ang maglakat sa unod. Ato masahot. Roma chapter 8 verse 7. Atong basahon para hindi kayo magalit sa akin. Basahon sa nato sa English translation. Ingon diha, because the carnal mind is enmity against God. O kining carnal morning flesh, mora ni ang meaning flesh. O kalibutan ng hunahuna, nagmutuo sa iyang nakita, iyang nabate. Unod-nun nga hunahuna. Kaaway sa Dios. For it is not subject to the law of God. Kaya hindi man mo sumita sa balaod sa Diyos. Ang balaod sa Diyos, the just shall live by faith, not by sight. Neither indeed can it be. Verse 8. So then, they who are in the flesh cannot please God. Di ko kakamay mo sa Diyos. Wala kang si Tomas ba? Di ko matoo. Nga nabanhaw si Jesus, gawas kung akong ituslog, kaya akong tudlo sa agi sa lansang siyang kamot. Nya pagkakita niya ni Jesus, Tomas, ayaw na pagduha-duha, ituslok na imong kamot sa agi sa lansang. Mingon si Tomas, my Lord and my God. Matod pa sa iglesia ni Kristo, nakuratan ng kuno si Jesus. Si Tomas. Muna nakaingon siya, my Lord and my God. Wala kurati. Nganong mingon man si Jesus, ya sa Mateo 4, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Diyos. Agoy, ay mo pabugo-bugo. Abi ni mo isong kung dili mo muto nga si Kristo Diyos na ulipon mo sa bisyo, sa druga, sa alak, sigarilyo. Mo na manggawas mo sa simbahan kay kasukaon mo kung dili mo katabako. Di ba tinod? Ay mo kasuko. No? Na mga simbahan ingon ana. Di sila muto nga si Kristo Diyos. Tao ko na kuno. No, nakalibati bitaw ko sa una kung doktor pa ko sa jeep.
gihanggat og debate dito miskogon. Iko. Musunod ko sa imong iglesia. Kung ang Bible nag-ingon nga si Kristo dili Dios. Ang ilang tubag kay si Kristo tao, di man na mo ipangutanan ako do. Ayaw pagbugo-bugo do. Basahay ko sa Biblia, litra por litra, nga si Kristo dili Dios. Kay basahan ta kag litra por litra, nga si Kristo dakong Dios. Kakak lagi. Kakak. No na kamo makigdebate diha, ako di na ko nang debate-debate. Importante nga wa tay sakit. Dagan ta kwarta. Wa tay problema. Why? Jesus said, ako mi ani. Aron kamo makabatulog kinabuhing madagayaon. That is the objective of Christ. Nga mi ani sa kalibutan para magkaroon tayo ng buhay na masagana, walang problema, walang sakit, maraming pera. Kasi sabi ng Bible, Hagay, Salva and gold is mine, says the Lord. Iyan sa Diyos. Iyan ang mga anak sa Diyos, o may kwarta. Muna pangutanan ako, Lord, ang mga anak sa yawa, nindot kay sakyanan, ang mga anak sa Ginoo, nagbaklay, na taon motor pang inutang, na Lord, nga naman, Lord, nga ang mga anak sa yawa, maayusudan, kami, Lord, ginamos, adubong ginamos. Grabe na akong pangutanan kaniad to. So, na-realize na ko, kaya mo ko kasabot. Karon nakasabot na ko, kami. Super kadaghang panalangin. Super. Di mo magtuon, di mo kabalo. Eskwela mo. Tanawa kung mga estudyante, makita mo, wali-wali na. Kung makao nagyawa. May buntag ang Dunya Alice Pital Corin, Jeffrey Gumamo, uban siya mga kauban nga 15 kabuk nga nagtanaw. Bibing Sulamin Pakturan, blessed and happy morning, Pastor. Hallelujah. Amen. Sorry pagbasa ni Igsoon. Hilyad mo sana. Reyes, good morning, Pastor. God bless. Judith Panoldi, Imuy. Gistoni Valiente. Phoebe Baldi Hisa. Bong Birol, good morning, Pastor. Good morning, Brad. Bong May diha sa Claveria. Rolly Javier, mayong buntag, Pastor. Dalaygo ng ngalan sa Ginoo. Michelle Tangati, blessed morning, Pastor. Wilson Tarok, TV Regent Itok, Valiente Cruz, Gistoni Valiente, Kent G. Yamot Dilaganar, Annabel Pitalio, Jubal Kaputli, Michelle Tanati, Rosalie Obsiuma, Renzi Padigos, o kang Miki Angelica, Rosalie, Alice Sabasahi, Elizabeth Bitad Kabilao, Lanilin Arado Milo, Dunya Elvira Pidad, o kang Brad Yoyong, mayang buntag kanimo gabi maliya ilang Brad Yoyong. Go on yung. No, congrats. Muna'y panahon, the wealth of the wicked is stored up for the righteous. Di lang ta magdali yung hallelujah. So, may gabi kanimo diha, Brad Yoyong, uban sa imong si Doktora Hana. No, diha sa US. Salamat kayo, Sister Hana, nga ikaw nagpahibalo nako nga wala din niya madawat. No, salamat sa inyo, ha. No, congrats. Okay, kang Juan Vera Cardona, Arlene Dalukan Maria Teresita Sanchez diya sa tablon. Diyos dadong dalugdog ala litson na mo. Kao na mo litson. Bot yung sana mo po ning atong Pilipinas na napoy panapi ani nga ipaihaw ang baboy kay ako yung sakit kay aron ko, no. Matod pa napoy bot unsa naman tao ni kay gusto man ko nila nga ang ilang baboy ipakaon sa anang mga pigs ba para mahulot ang ilang pigs nilang baligya.
Ayaw ko nang ipagkaon ka ng mga pagkaon sa baboy. Oo, sa may kunana. Dugay na nga tiguang ng mga tao buhay. Ambot lagi yung mga tao lagi nga niya itong gobyerno usahay gapanapi. No? Kaya mao ko nagisulti sa doktor. Mao nagisulti sa mga sanaliha. Ang Ginoo ora mahibalo nila diha aron mga tao mga binuang mga matay nagtayo kung sugot mo. No? Kaya pas ka ng baksin. Di mo yung pugso ng tao nga i-baksin. Mura mo mag-komunista na bahagi. Ha? Kasi kung buang mamatay, gusto mamatay, wala! Nakasabot lang ni. Na ang baksin dili makaayo. Ang makaayo si Jesus. Masuko mo na ako. O dahil ako dito sa daghang masakiton, matakdan ba ko dili, bisan pag di ko magmas. Katong mga sakiton nga gikubid akong ampuan, maayo gyud na. I believe basta mo kang Kristo, pero di mo tuo ni Kristo, ang yawa mo ayo niya. Ihangon sa yawa. Ay nako, di mo gud tuos pulong sa Ginoo mo nang kinabuhi way lami. Daghang kwarta pero masakiton. Daghang kwarta, daghang maintenance. Nay daghang kwarta, lami kay kwarto. Nindot kay kwarto. Di ka talog. Wag apoy lami. Kita. So ako gani matod pa kong si Mrs. Ako ni mo dong sige kong istorya ni mo, hagok na ka. Sa lang ni mo hagok kung may problema. Ang yawa rin ako problema kay ato mang adubuhon, barbecuehon. Amen! Hallelujah! Brian Dihan, itong ngayong buntag pastor. Josephine Lumpayaw, Sheila Lahot, o kang John Ray Kababaran, pamisa. Okay. So pagkaninduta sa itong kinabuhi, ison kumuto lang tao. Yung tao lang ko tayo, daghang bugot-but diha. No, only believe. Jesus said, only believe. Hindi mo ni ka mo to. Good morning, Pastor! Tudlayan. No, diyan lang ko basaw, no? Kadilan ako dito basaw ngayon na. Mayang buntag, Pastor Kaslam from Imelda Julitan. Okay. Crisilia Enterina, mayang buntag, Pastor, ug uban sa imong mga pamilya. Okay. Napagayod. Maadjong buntag, Pastor, salamat sa pulong sa Dios ang among nabati ning kabuntagon Quinta Family Garcia Hernandez Bohol. O ato mga igsoon diha sa Bohol. So diha mo panimbas Bohol, kamo sa Bohol. Diha mo kang Pastor Chupilo mo kay naka-eskwela na diri, no? Iban iyang duha ka buk anak nang eskwela diri uban pud daghan na sila nang eskwela na igsoon diha nga mga edad-edad na mga 70 mo to kapin tayong edad 80 na bagaha nga abot sila eskwela kay nangita sila nga maayo ang yang lagos kay sakit tulo kayo na nadukop nila pangitag tambal pero sa yang eskwela na ang yawa ra ini sakit ang yang lagos kitang anak sila walay sakit kay humana tagi ayo 2,000 years ang milabay eskwela gyud no tanawa ang balang kasaw labing kayo nakaadto ko sila dito igsoon sa Bohol excited kay ko pagsakay silang sakayan naningal ako pagsakay na ako sakayan kuy naunsa man naghinahina mag-unlod na malay buslot na malay bangag ituyo ba so unsa may purpose ng gibutang man nagbangag na ang purpose kuno ana kay inig ulan dili magpundo ang tubig kay na malay sampung ato nya kaduha pud kung kawaton inig kawat sa kawatan malunod dayon kay ngano gibutang nga magbangag may pud kang teknik no kumusta ka diha Brad go on. Amen, Pastor Alfred Kaslam. Good morning. O sa tanan, the Word of God Spilan Live. Joy, obediensya ni sa Makabalan. Salamat. Okay, kami abot na mga itong timing soon. So, wala gila yung pinakadabes. Maayong buntag, Pastor, nakamata na sa kamatuuran ang tanan naminaw. Naminaw Inday Sobrano sa busing. Okay, salamat. Okay, mag-aampo na tayo son. No, kamo nga doon nagibatis yung lawas, tapion yung kamot. No, humana man tagi-ayoy. No, nindot kaya itong kinabuhi wala lain. Si Jesus ang itong ipanghambog. Siya ang pinaka-the best. Right? Let us pray. Father, salamat sa mga pulong nga imong gi-remind ka na mo, Lord. Among nahibawan, Lord, nga nakig-away kami kang Satanas nga wala na'y katapusan peldiro. Kay imo na go siya disarmahan. Ang iyang buhat ni Satanas mo ang pagilad-ilad.
Apan salamat Lord nga dili na mi mailad. Si Satanas na among ilaron. Si Satanas na among adubuhon. Kaya wala na siya kapangyarihan laban sa amin. Kasi binayaran mo ang lahat naming kasalanan. O pinaagi si mong mga labod, by your stripe we are already healed. Kaya Father God, nakita ni mo Lord nga imong anak, nga doon ay mga anak ni mo nga gipaantos ni Satanas, Satan, demons, evil spirit, witchcraft, the principalities, the powers, the rulers of wickedness in high places. I will destroy your plan in the name of Jesus. Diabetes, arthritis, kidney ulcer, greater high blood. Leave that body. Ubo, sipon, hilanat, tangkaso in Jesus' name. Bisan pa you, Mr. COVID-19, spiritus kamatayon, I will bind you in the name of Jesus. Leave that body right now. Go back to the abyss. Ayaw na pagbalik. Ayaw na pagbalik. In Jesus' name. Lord, salamat sa complete healing. Ngayon na bati karong buntaga. Salamat, Lord. Sa kinabuhing malagayaon nga nagabot sa kinabuhi, salamat sa mudugo nagatabon kada sa mulunda nga nagakoral kanila nga bisan asa sila karon magtrabaho, magnegosyo, mabiyahe. Safety lang kinabuhi. Tungod kay the best ka magbalantay, wa gyud makulang na mo bisan gamay. Ug Lord, salamat Lord sa kung mga igsoon nga imong gigamit nga naga-support aning buluhaton. Lord, we pray nga ilang harbison 100-fold. Ug ang ilang kinabuhi magmaswagon madambon. Because ikaw ang Diyos nga dili hiwi, nga dili makalimot Lord sa among gibuhat. Lord, salamat nga ilang harbison ang ilang gitanong. O salamat silang kinabuhi Lord nga gamiton mo sila hangtod nga ikaw mo balik. Kay we will enjoy long life. Tungod imong pulong nagaingon sa Isaiah 65 verse 19 to 20 nga dili na mi mamatay nga mga bata pa. Kaya kung mamatay mi nga dili mo abot og 100 pagaisipon nga gisilutan sila sa Dios. Apan kung maedad big 100 kapin. This is the prophecy of Isaiah for me, for us. Kaya Lord, salamat sa imong mga pulong that your word settled in our heart. Ingon nga nasitol usab kini sa langit. Ug salamat ning kabuntagon Lord, ang imong mga anak magadawat na pud og mga panalangin. The wealth of the wicked is stored up for the righteous. Ikaw ay tag-iya sa bulawan o kwarta o kami nga imong mga anak manununod sa tanang katagiyunan nga imong gihatag ka namo. O salamat Lord nga kami imong anak, kami ang ulo. O salamat nga this coming election, ana-anay mga anak ni mo Lord nga mahimong presidente, mahimong mayor, mahimong congressman, mahimong senadores, mahimong kapitan tanan nga rangko o ang imong mga anak na himong millionaire. Tungod kay we are blessed, also blessing in heavenly places, and the wealth of the sinner is stored up for the righteous for us. Kaya Lord, salamat kayo nga sa dili pa ka mo balik Lord Jesus, billion souls nga among madala sa imong gingharian, among ma-equip, ma-train. Yes, we believe Father, we can do it Lord, tungod kay ikaw mong kaalam, ikaw mong kusog, ikaw ang mong pagkamatarong, and we are complete in you. You are the vine, we are the branches. Kaya Father, thank you. All the glory and honor belong to you Father, in Jesus name, amen, and God bless you.